Humarap sa Hulo Police ang 4 na nahagip ng CCTV sa kasagsagan ng pagsabog sa Hulo Sulu para linisin ang kanilang pangalan. 2 sa kanila ang inabsuelto na at pinalaya. Samantala, kasunod ng pahayag ng Pangulo na suicide bombing ang nangyari, bini-verify raw ngayon ang ulat na mag-asawang Yemeni ang Dumanoy suicide bombers. Live mula sa Hulo Sulu, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, as far as Sulu PNP is concerned, cleared sa ngayon o inalis na sa listahan ng mga persons of interest ang 2 doon sa 4 na unang tinukoy nga na nasa CCTV at itinuring na persons of interest dahil nga sa kanilang kahina-hinalang kilos. That after, Ma'am Jessa, nag-appear ngayong araw itong 2 nga sa Sulu PNP. Bago ang pagsabog sa Hulo Cathedral, nakuhanan sa CCTV ang 4 na lalaking di umano'y kahina-hinala ang kilos. Agad silang itunuring ng mga otoridad na persons of interest. Kanina, humarap sa Sulu PNP ang 2 sa mga lalaki para linisin ang kanilang pangalan. Pakilala ng isa, siya ang lalaking naka-blue-green na jacket. Siya ang 18 anyos at grade 11 student na si Al-Shaber RB. Ang kasama niya na pinag-abutan niya ng cellphone, isa namang teacher. Giit nila, wala silang koneksyon sa teroristang grupong Adyang-Adyang ng Abu Sayyaf. Tuesday, yung video pinakita sa akin at saka yung picture at saka yung kasama ko yung nakamotor. Sabi ko, motor ko yan. Kasama ko yan, si Sabing yan. Pero yung ina-allege na na Abu Sayyaf, yung mga hindi yun. So, hindi po kayo Adyang-Adyang? Hindi. Yes, definitely. Paliwanag nila, kumakain lang daw sila noon sa restaurant nang may sumabog sa cathedral. Gusto po nilang sabihin na hindi po sila masamang tao. Dala niya yung jacket niya. The teacher wearing a bull cap and having a red backpack. Andyan, dala din nila yung mga gamit na yun. Sabi ng kapatid ni Al-Shaber, natakot ang kapatid niya nang makita pa ulit-ulit sa mga balita ang video niya at ang pag-uunay sa kanya sa pagsabog. Kataon lang na nandoon sila, tapos silang naispatan ng CCTV, kaya ganun lang nagawa nila. Kinabahan lang kasi naka-broadcast na yan kasi naka-international na yan Kaya kinaklaro lang namin na wala kaming pamilyang na tinatawag nila na Adyang-Adyang. Ipinagtanggol din ng kanyang principal ang teacher. Sinamahan namin dito yung teacher ko na involved sa mga kuwan na hindi naman yan totoo. Idineklara namang cleared ang 2 matapos ang interogasyon. Nagtungo rin sa Sulu PNP ang 2 pang lalaking nahagip din daw sa CCTV. Sa pahayag ng AFP Western Command, bumili lang ng gamot ang 2 nang mangyari ang pagsabog. They didn't know each other, ma'am. So yung sa grab doon ng CCTV, lang yun, nagkataon lang talaga sila, ma'am, na nandoon. Dahil pa rin sa lockdown, mahaba na ang pila ng mga sasakyan dito sa checkpoint. Sa katunayan, ang ilan nga sa mga sasakyan dito ay matagal lang nakatenga. Ang ilan nga sa kanila, alas 7 pa lang ng umaga ay nandito na. Ang sabi ng militar, kapag meron daw na ipakita ng mga ID, ay posible silang patuluyan. Pero dito sa ating mga nakausap, halos karamihan sa kanila ay merong mga ID pero hindi pa rin sila pinapasok ng Hulo. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, kapansin-pansin magkakaiba ang pahayag ng AFP, DND at maging Commander-in-Chief na si Pangulong Duterte kaugnay sa pagsabog. Anggulong remotely detonated ang unang tinumbok ng mga otoridad, base na rin sa testimonya ng mga nakaligtas. Ang napansin daw niya, mayroon doong babae sa harapan niya na medyo balisa, tapos nung umalis siya, may naiwan na package. That definitely is not suicide bombing. Pero mismong si Pangulong Duterte ang nagsabi kahapon na suicide bomber ang salarin. So you're confirming, sir, that it is a case of suicide bombing by PSP? Blowing them up. Sabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, may intel din daw siyang natanggap kaugnay nito pero sinisikap pang kumpirmahin. Mag-asawang Yemeni raw ang mga suicide bomber. There were 2 bombers, couple daw. Couple. Na Yemeni couple. Yemeni couple. Ano iniwan nila? Yung nasa loob o yung nasa labas sila? Where were they involved? In the bombing side? Both side. Kasi kung babae yun sa lalaki, yun na nga siguro. Kaya lang, these are all things that we have to validate. Patuloy raw na bine-verify ng AFP ang mga impormasyong suicide bombers ang umatake. Yung sinasabi namin, was yung result ng investigation during that time na
ko-conduct ng investigation based doon sa assessment ng scene of the crime operatives. Of course, the President has his own sources of information. And but even before, we have not closed our doors doon sa possibility ng suicide bombing. Jessica, we understand na hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang pagtatanong na isinasagawa dito sa dalawa pa na kusa rin na nagpunta kanina sa Sulu PNP para i-clear din ang kanilang mga pangalan. Pero ang sinasabi sa atin ng Sulu PNP initially, na-establish na hindi sila magkakasama, hindi magkakakilala itong dalawa na huling pumunta ngayon sa Sulu PNP. At yun nga, nakuhanan lang sila doon sa CCTV, same time at same place, lalo na nung kasagsagan ng pagsabog. At inaasahan, Jessica, na bukas ay magkakaroon na ng kahit pa paano'y kalinawan na rin or update kung itong dalawang ito ay may aalis na rin or hindi na ngayon itinuturing na persons of interest. Samantala, Jessica, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang nilang investigasyon dahil yun nga, after nilang ma-find out na hindi naman pala yung so far yung dalawa, ay tuloy-tuloy pa rin daw ang kanilang pagtugis doon sa mga involved. Jessica. Marisol, naintindihan natin yung eagerness to gather as much information and fast para matukoy itong mga naglagay ng mga bomba dyan sa Jolo Cathedral, lalo pat na napakarami ng napatay at nasugatan. No? Kaya lang, ayun din ang tanong ko kahapon kay Emil Sumangil when I saw the CCTV. Paano natukoy kung sino man ang nagsabi na suspect o persons of interest ang mga ito? Sa dami ng mga taong nakuna ng CCTV na yon, bakit itong grupo ng mga kalalakihang ito kasi, yung kanilang tinukoy na persons of interest agad? At tuloy ngayon, hindi naman pala. Paano ba yun nangyari, Marisol? Amongst all those who were there during that time, Ma'am Jess, ang sinasabi ng mga otoridad, lalong-lalo na yung PNP, itong apat na ito ang nakitaan nila ng kahina-hinalang kilos. For example, Ma'am Jess, yung dalawa doon, 2 beses silang nahagip ng CCTV na yung una ay nung pagsabog parang nag-react sila. Tapos nung second blast, kita na silang nagtakbuhan, may inabot yung isa sa kanila, cellphone, as inamin naman nila na cellphone talaga yun, at nagtakbuhan sila ulit. So, ang dating, nung una nga, sinasabing yun daw yung parang video ng pag-detonate nila ng bomba. So, sa initial assessment nila, nakita nila na parang ito nga yung may mga kahina-hinalang kilos sa lahat ng mga taong nandun ng mga oras na yun. Kaya sila ang sinasabing persons of interest until yun na nga, Ma'am Jess, na nagpakita o lumutang ang dalawang ito kanina sa Sulu PNP. Kung matatandaan mo, Ma'am Jess, yung isa dito, yung naka-blue-green na jacket, ito yung binanggit din ng PNP before na si Kama o ang itinuturong leader ng grupong Adyang-Adyang. Pero dahil nga, lumutang na rin itong batang ito na actually ay 18 years old lamang at grade 11 student, ay malinaw na ngayon sa PNP na hindi nga ito yung kanilang unang napagkamalan na Adyang-Adyang, Jessica. Okay. Ang dami pa kasing tanong like yung loob ng cathedral mismo. Paano nila, siniguro ba nila na hindi makontaminate yung evidence? Gayong ang dami nang pumasok at yung mga kung ano-ano na ang ginawa sa loob ng cathedral, no? Paano, how will they proceed with the investigation now na yung cathedral nakuha na ba ng sapat na ebidensya na pwedeng pag-aralan para hindi agad-agad nagbibigay ng mga pronouncement na later on hindi naman pala. Marisol. Okay. Ma'am Jess, despite na cleared as of this time, sabi ng PNP tuloy pa rin daw na parang hinihimay-himay nila ang kuha pa rin sa CCTV. Dahil kahit pa for now ay kumbaga absuelto itong dalawang ito na initial na nagpakita doon, lalo nga lang daw ngayon parang mas intense at hihimayin nila ang lahat ng nasapol nga ng CCTV na yon. At kung pagdating sa ebidensya, actually, Ma'am Jess, hindi pa rin talaga pinapagalaw doon dahil tuloy-tuloy pa rin ang post-blast investigation na ginagawa doon dahil bukod doon sa pag-determine pa rin, marami pa rin araw-araw na isinasagawa na lang na operasyon ng PNP EOD at maging ng NBI
ay marami pa rin silang mga nakukuha araw-araw na dagdag doon sa kanilang ebidensya. Unfortunately though, Ma'am Jess, ayaw nilang magbigay sa atin ng mga initial na findings dahil gusto raw nilang magbigay na kung tapos na raw sila sa kanilang investigasyon. So hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin talaga ito. And at the same time, sabi ng mga authorities dito, tuloy pa rin naman daw ang kanilang pakikipag-ugnayan dahil una na rin lang sinabi sa atin na meron naman raw talaga silang leads doon sa mga nasa likod nga doon itong pagpapasabog, Jessica. Okay, let's leave it at that. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Sulu, Marisol Abduraman.